Isang magandang araw, magandang buhay po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, na bumabati po sa inyo at nagbabahagi mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod po ng Pasay. Ito po ang natatanging parokya ng mga pari ng Society of St. Paul sa mission area po namin ng Pilipinas at ng Macau. At ito rin po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayon po ay dapat sana ika-31, 31st Sunday of Ordinary Time. Kaya lang po, tayo po ngayon ay tumatawid ng November 1, unang araw ng Nobyembre. Kaya po, ngayon, hindi po natin ipagdiriwang ang liturhiya ng 31st Sunday of Ordinary Time, kundi ipagdiriwang po natin ang solemnity, dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, Todos los Santos, kung tawagin po natin sa atin pong palasak na pananalita sa atin pong kultura, no? At ang ebanghelyo po na atin pong maririnig sa mga misa parangal sa lahat ng mga banal ay Matthew chapter 5 verse 1 hanggang sa verse 12. Siguro maganda po na una sa lahat, intindihin natin paano ba nagsimula itong dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ito po ay solemn feast. So ibig sabihin, mas mataas ang ranggo neto sa liturhiya ng simbahan kaysa sa karaniwang linggo. Ang karaniwang linggo ay solemnity. Pero ito ay naiiba. It is a solemn feast of all the saints. Kaya mas mataas po siya. Well, originally, ang pagpipiesta po sa lahat ng mga martir, lahat ng nagbuwis buhay sa kanilang pananampalataya, sa gitna ng mga pagpapahirap sa mga Kristiyano, ito po una sa lahat ay naging pista ng ating mga kapatid na Greek Orthodox Church. Sa katunayan, sa kanyang mga sulat, si Saint Ephrem na nabuhay po ng mga 300 AD, sinasabi niya na ipinagpipista ng ating mga kapatid na Greek Orthodox ang lahat ng mga martir, kahit na yung mga hindi po kilala sa pangalan, na nagbuwis ng buhay bilang pagsaksi sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, Diyos na totoo at taong totoo. Ayan. Noong pong taong 835, so humigit kumulang po, the next after 300 years, saka po itong piyestang ito ng pagbubunyi para sa lahat ng mga nagbuwis ng buhay ay ipinagdiwang na rin po ng Latin Church ng Roma, no? Mula sa 300 plus sa Eastern Church, ang piyestang ito ay ipinasok sa opisyal na kalendaryo ng Latin Church ng 835 AD. At tinawag na ito hindi lang kapistahan ng mga martir, kapistahan po ng lahat ng mga banal. All Saints Day. Todos los Santos. Kaya nga po, Halloween. Kasi sa wikang Ingles, hallowed be thy name. Hallow means in Old English, holy. Yan.
So hindi po takutan ang piyestang ito, kung hindi ito ay Marcha of the Saints coming in to the heavens. Ayan. Ngayon, ang orihinal na pagpipista ay ginagawa po noon ng simbahan Easter Friday. Pagkatapos ng Easter Sunday, yung Friday sa loob po ng oktabo ng Easter, Easter Friday, doon po nagkakaroon ng pagpipista ng lahat ng mga banal. Kasi nga po, sa pahayag ng simbahan, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ang sanhi kung bakit bukas ang langit para sa ating lahat. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven. So yun po, pinagdiriwang po natin ito pong All Saints Day originally sa panahon po ng muling pagkabuhay, Easter Friday. Pero po, ito'y napalitan at inilipat ng November 1 sapagkat nung nagkakaroon po ng evangelization, pagpapalaganap ng mabuting balita sa Celtic territory ng Ireland. Kaya nga maraming naging mga Irish Catholics, no? Sa Celtic territory ng Ireland. Kailangan sugpuin ng simbahan ang pagan feast ng mga Druids. Yung mga Druids, D-R-U-I-D-S, ito po yung mga paring pagano sa Celtic culture ng Ireland. Kung ano-anong mga monster, ano-anong mga nakakatakot na espiritu ang kanila pong pinaparangalan. So doon po nagkaroon ng fusion, yung sana ay All Saints Day, nagkaroon ng fusion ng Halloween na pagtatakot, no? Pananakot, no? Yun po yung naging crossover, So, doon po inilagay na ng November 1 upang sapawan itong pagan feast ng mga Irish, ng mga pagano, ito pong All Saints Day. Now, ang piyesta, karaniwan po noon ay para sa lahat ng mga banal. It began to be connected, associated sa lahat ng mga yumao, sapagkat may ginawa po ang simbahan na mula November 1 hanggang November 8, sino mang dumalaw sa puntod ng mga banal at sa puntod ng lahat ng mga yumao, nagkakaroon ng plenary indulgence na pwedeng ihandog sa mga banal na kaluluwa na nasa purgatorio. Yun po ang dahilan kung bakit later on nagdikit po yung All Saints Day and then afterwards All Souls Day. Kasi November 1, pwedeng magkaroon ng plenary indulgence sa pagbisita ng puntod ng mga santo at puntod ng mga yumao, plenary indulgence na pwedeng ihandog sa mga namatay na kamag-anak at kapamilya. And also because, alam niyo po, sa atin pong pagpapahayag ng credo, palagi nating sinasabi, we believe in the communion of the saints and life everlasting. Na pagkatapos ng buhay na ito, may buhay na walang hanggan na kung saan nagkakaroon po ng pagsasalo-salo ang lahat ng mga banal. Yung mga banal na nasa langit at yung mga banal na namatay na naghihintay ng kanilang pagpasok sa kalwalhatian ng Diyos. So ito po ay lalong naging madikit itong association ng All Saints Day, All Souls Day sa ating pong mga Pilipino, kasi tignan po ninyo, ang Pilipino wala pong salita na All
Souls Day. Ang ginagamit po natin for both November 1 and November 2 ay Todos los Santos, no? Hindi tayo gumagamit ng Todas las Almas, nang ibig sabihin ni All Souls. Hindi po. Hindi pamilyar ang Pilipino sa ganyan. Gusto natin sa ating pong pananalangin, pag-alala sa ating mga mahal sa buhay, we would like to consider them all as candidates for holiness with God. Ayan po, no? So, anyway, ngayong naintindihan na natin ang origin, kasaysayan, netong dakilang kapistahang ito, pagnilayan naman po natin ang gospel. Ang gospel po ay binabalikan po natin yung Beatitudes sa simula po ng Matthew chapter 5. Sapagkat ito yung tinatawag natin na charter of Christian life, no? So Magna Carta, konstitusyon, kumbaga ito yung summary ng mabuting balita na dala ng Panginoong Hesus, no? At dito sa mabuting balitang ito na sinamarize ng Panginoon sa pamagitan ng Beatitudes, pinapakita ng Panginoon na ang mabuting balita ay hindi lang tayo para dito sa mundo, mabuhay na matuwid sa mundong ito, kung hindi, lahat na matuwid, may naghihintay na kalwalhatian. And there are three beautiful assertions ng Beatitudes, no? In connection with that. Unang-una, sa pamagitan ng Ebanghelyo ngayon, maririnig natin, there is one call. May isang pagtawag ang Diyos para sa lahat ng nilikha niyang tao. It is the one call to be blessed, to be holy, to enjoy heaven. Okay? Ayaw ng Panginoon na may mawala sa kanyang mga nilikha. Bagamat tayo kung minsan ay nagwawala, nais ng Diyos bilang mapagmahal na Ama, na lahat tayo'y mapunta sa mabuti. That we are all called to holiness, called to be blessed. In fact, yung salita pong Latin na ginamit dito ay beatus. Kaya po, beatitudes. Beatus, nang ibig po sabihin ay divine and perfect happiness, inner satisfaction, and sufficiency that only the spirits of the gods experience, no? So alalahanin po natin na ang Latin dati-dati ay nag-ugat sa isang kultura na mitolohiya, no? So that is what beatus means. It is the divine perfect happiness of the gods and the spirits of Olympus. Ayan. Inner satisfaction, inner sufficiency, no? Kung may imagine mo yung happiness na ine-enjoy ng mga immortal. Ayan. So yun po ang nais ng Diyos. One call to holiness for all of us. Second assertion, the love of God wants to gather us as a family. No? Ayaw lang ng Diyos na tayo po'y dalhin sa beatus, perfect happiness, kung hindi, gusto niyang tayo'y magtipon bilang community. Pakinggan po niyo yung Beatitudes. Hindi po sinabi ng Panginoon, blessed are you, singular. Hindi po. Sabi ng Panginoon, blessed are, they shall, plural. Sa kamatayan at pagtawid sa kabilang buhay, tayo pong lahat nawawala ang labels, kung hindi tayong lahat ay brothers and sisters. Yan po. Then, the third assertion, ang buhay sa mundo is temporary. Kaya nga po sabi ng Beatitudes, dapat ang ating ugali, ating attitude, hindi tulad ng attitude ng mundo.
ang tunay na citizenship natin ay sa langit. Therefore, sa mundong ito, we expect persecution, hunger, thirst, tears, hardship. Kasi nga, hindi naman tayo para sa mundo. Oo, misfit tayo sa mundo. Tayo'y para doon sa napakagandang kalwalhatian na inihanda ng Diyos para sa atin. So, sa araw pong ito, let us all join in prayer in a communion of holiness. Communion of holiness and faith. Ipanalangin po natin ang isa't isa, lalong-lalo na po yung mga sumakabilang buhay na sa pamamagitan po ng pagdalangin din ng mga nandun na sa malapit sa trono ng Ama. But as we pray in that manner, and I pray for all of you, let me greet and pray also for the intentions ng ating pong mga virtual parishioners na galing naman po sa charismatic at new evangelization groups. Ang God Loves Catholic Community ni Brother Robert, Sister Pilaine, Jinwi at Fred, Ricky at Silvia Berenguer and family, Paul Almendras, Hener Siriban and family, Nancy Espiritu, Giselle Ango Ortiz Luis and family, Rene and Grace Yupanco and family, Hermie and Lita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares, Sunny and Pai Cadiz, no? Yen and Jojo Hernandez sa Amerika, Tess Labadan at ang inyong mga daughters, ang inyong mga anak at mga apo, at si Alex Pideris din sa Amerika. God bless you all po. Sa Acts Community, si Hernan at Luz Clemente, Leo at Neris Reyes, Malu at Greg Aguila, Nancy Reyes at Rox Velasquez, at ang tatay niyang si Mon Velasquez at siyempre ang nanay, Pepito and Lisa Reyes, Lorraine Noledo Gahasan, and your whole family, Susan and Eric Blanco. God bless you, no? Greetings din po and God bless sa Rivers Community ni Sister Pempe Rodrigo, Sister Nona Reyes, Maria Chin, Jack and Josel Cruz, Lori and Laura Gison, Rose Licop, ayan. At gayon din po ang Rose Magno at ang buong pamilya niya. Special prayers para po sa inyong daughter na si Hazel, no? Mula sa Buklod ng Pag-ibig Healing Community ng Balete Drive, binabati po natin, pinagpapala ang Sister Noemi at Brother George at ang buong Villarus family, ang buong Recto clan ng Tito Manny, Tita Lulu Recto, si Irma at Delio San Miguel, si Leslie Masigan, ang iyong nanay at ang iyong mga anak, si Rolly at Rosalu Lamson, ang mayor ng Santa Cruz, Laguna na si Egay at si Doris San Luis, si Kleng at ang inyong buong pamilya, si Ann Tomas and family at si Seni Balagat. Gayon din po, greetings and blessings sa family po ni Julie at ni Butch Go. Ayan. At sa family ni Rafi at Pearl Rodriguez, kanilang favorite apo na si Natalie. Sa Walk Community Workers of Christ, binabati po natin si Joey Didit Jacob at ang inyong buong pamilya, Leonie Bautista at Arlette Mendoza, Nilo at Dario and the whole family, ang atin pong brother Sam Dario and the entire family. Greetings din po kay Jen Castillo, Arlene and Paulo Sarmiento and Mama Esther na nakasama natin sa pilgrimage, si Malu Gonzales at si Hill, Ruby Jean Yu, kumusta po? Si James, yan, at si Moses, siyempre. Si Jing at Christine Pascual, Feli and Gas Leonardo, Antoinette Magallon, Reni at Eleanor Portillo. At greetings and blessings din po sa outreach po ni Carlito Villaluz,
ang Shellmed, Bicol and Manila, ang Sister Medi Villanueva, at ang Diyos Mabalos po Foundation. Sa lahat po sa inyo, God bless. At sana po, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost. Ito pong ating pong palatuntunan at refleksyon sa inyong mga timeline at sa timeline ng inyong mga kaibigan, and continue to ask people to subscribe to our YouTube channel, Domi Guzman. Pagpalain, Alleluia, Alleluia.